Hindi mo kailangang magpakitang gilas para mapansin. Minsan, ang pinaka nakaka-attract, yung parang walang ginagawa, pero may dating. Kung gusto mong mapansin ng crush mo ng hindi halata, at gusto mong pumasok sa isip niya nang hindi ka bumubulong ng hi. Ito ang sagot mo, backed by psychology, tested by low-key charmers, at designed para tamaan ang puso niya, ng tahimik pero siguradong ramdam. Ito ang mga psych hacks na hindi mo kailangang isigaw, para ma-feel niyang may something sa'yo. Hindi mo siya hinahabol, pero parang gusto kanyang habulin. Number 1. Reverse mirror trick. Ginagaya mo gently ang body language, energy at vibe ng crush mo para mag-trigger ng familiarity at comfort. Ang paraan na ito ay tinatawag na mirroring sa psychology. Observe muna. Tingnan kung paano siya umupo, paano siya tumawa, paano siya magsalita, mabilis ba, calm ba, match gently. Kung medyo chill siya, bagalan mo rin ang gestures mo. Kapag nag-cross siya ng arms, after a few seconds, gawin mo rin. Huwag obvious, dapat natural lang flow. Parang nakikiayon ka lang sa vibe niya, hindi nag-a-acting. Match energy. Kung playful siya, konting jokes. Kung deep ang mood niya, pumasok ka rin sa depth. Number 2, the absence hook. Minsan ang pagkawala ay mas epektibo kaysa presensya. It builds curiosity and emotional tension. Ayon sa psychological reactance theory, kapag may bagay o tao na biglang naging unavailable, nagkakaroon ng desire na habulin ito. Kasi nararamdaman nating may nawala, kahit hindi pa natin alam kung mahalaga nga ba. Maging present at memorable muna. Pakita ng quality interaction. Biglang magpahinga. Huwag agad mag-chat after a good conversation. Hayaan mo siyang magtaka. Nasaan siya? Avoid overposting. Bawasan ang presence mo online, parang mas may buhay ka off-screen. Tapos resurface with meaning. Pagbalik mo, may substance ang dalang kwento o presence mo. Huwag lang, hi. Dapat may impact. Number 3, controlled vulnerability. Pinapakita mong may lalim ka, hindi ka perpekto, pero kaya mong hawakan ang sarili mong kahinaan. Ayon sa Pratfall Effect, ang isang taong competent at confident pero nagpapakita ng kaunting kahinaan ay mas nakaka-attract kaysa sa perpektong imahe. Nagiging mas relatable at totoo sa mata ng iba. Ganito, be competent first. Ipakita mong may direction ka, may ginagawa ka sa buhay. Then, drop a soft wall. Gamitin ang line na, di naman ako laging okay, pero natutunan kong. Choose your moment. Sa tahimik na usapan, hindi sa group chat. Balance. Hindi ito pagiging clingy. Ipinapakita mo lang na may puso kang totoo. Number 4, scarcity illusion. Hindi mo agad binibigay lahat ng impormasyon o atensyon. Nagpapalalim ka ng interes sa pamamagitan ng pagbitin sa kanya. Ang teknik na ito ay nagtitrigger ng Zeigarnik effect, kung saan mas naaalala natin ang mga bagay na hindi pa tapos. Huwag ibigay lahat. Kapag may tanong siya, mag-iwan ng, long story yan. Gusto mong marinig sometime? Control information. Hindi kailangang malaman agad ang buong pagkatao mo. Paunti-unti, parang episode ng anime, magbitiw ng bitin. Alam mo, may kwento ako na halos hindi ko pa naikukwento kahit kanino, pero next time na lang. Number 5, shared enemy bond. Kapag may parehong inis, galit, o frustration kayo, mas nagkakaroon ng emotional alliance. Tinatawag itong coalitional bonding, kung saan nagkakaroon ng malalim na koneksyon ng dalawang tao kapag may common opponent. Mas lumalalim ang trust kapag alam mong pareho kayo ng laban. Find a small frustration. Teacher, boss, traffic, common pet peeve. Say it light but sharp. Grabe no, parang lahat ng tao sa meeting kanina, robot na lang. Hintayin kung sasang-ayon siya. Pag umayon siya, build the alliance. Buti na lang ikaw, di ka fake. Make her feel you get her. Hindi lang kayo magka-vibe. Magkakampi. Number 6, eye contact drop. Ang titig ay nagbibigay ng tension at intimacy. Pero ang biglaang iwas, naglalagay ng misteryo. Makipagtitigan habang nagsasalita. Just long enough to feel the tinge of tension. Then drop it. Iwas ng konti. Tingin sa gilid, tapos ngiti ng bahagya. Subtle return. Pagbalik ng tingin, mas may meaning na, bakit ka umiwas? Ang nasa isip niya. Timing is key. Huwag pa ulit-ulit. Isang beses lang sa tamang sandali para tumatak. Number 7, the silent compliment. Hindi literal ang papuri, pero nararamdaman niya. Mas tumatagos. Ganito, look at her gently. Tumingin na parang may sinasabi ang mata mo, pero hindi mo binabanggit. Use loaded lines. Instead of ang ganda mo, sabihin, may mga tao talagang pag dumating parang gumagaan ang paligid. React gently sa ginagawa niya. Kapag may kinuwento siyang accomplishment, sabihin lang, impressive o kaya ay, ang galing. Sabay kind smile. Let her feel seen. Minsan, simple lang, tahimik na tingin habang naglalakad siya palapit. Sa dulo, hindi ito magic.
Hindi ito bola. Science to, psychology, presence with precision. Ginamit mo yung mga tamang galaw, hindi para magpanggap. Pero para i-highlight yung diskarte mo. Hindi ka naging OA, hindi ka naging clingy. Pero ngayon, nagtataka siya kung bakit ang hirap mong kalimutan. Be the vibe that lingers. The presence that stays even in silence. At the end of the day, hindi ikaw ang nanghabol, pero ikaw ang in-stock niya ngayon. Hanggang sa muli,